Narito po ang ating panayam mga kaibigan sa ipinagmamalaki na Pinoy, isa pang Pinoy na dapat po natin ipagmalaki at sana po mapansin sa Philippine Embassy sa London na anyayahan siya at mag-exhibit dito sa Philippine Embassy. Ano? Itong si Elvin Petrocho Vitor na taga dyan po naman sa Bohol ay tumanggap po ng Leonardo da Vinci International Award. Diyan po naman sa Italy kamakailan lamang. At pakinggan, panoorin po natin ang panayam po ng OFW Corner sa kanya. Isang magandang oras na naman sa inyo mga kababayan at muli pong sumasa inyo ang panibagong episode po ng OFW Corner dito po sa Abante Teletabloid. Aba, meron tayong guest ngayon. Isang Pinoy na maipagmamalaki natin mga kaibigan. Alam niyo ba kung taga saan siya? Siya po ay galing ng lalawigang Bohol. Siya po si Elvin Petrocho Vitor, isang visual artist. Alam niyo po bang sa galing niya bilang visual artist, inanyayahan siya para tanggapin yung award na iginawad sa kanya, Da Vinci International Art Prize, dyan po naman sa Milan, Italy. Ang tindi mga kaibigan. Ano? Tapos na ba ito, Elvin? Yes po, tapos na po yun sir. Last April 13. So dun sa Milan, Italy, nangyari recognition. Sino bale yung award-giving body or organization na nagbigay sa'yo nito? They are like, sir, with the award-giving bodies like with Sir Francisco Russo and then Salvatore Russo. Oh, yung pangalan pa lang na Leonardo da Vinci, alam naman natin kung sino siya. Masyado siyang kilala sa larangan ng by the way, bakit na-recognize yung mga gawa mo? Anong kakaiba dito, Elvin? Yun po sir is like the curator or the organizers are scouting for the young rooster that have the potential to be in the spotlight. So yun, and then they invited me, and then they told me na your work is interesting. Can you submit some of your bodies of your work? So yun, nagbigay naman ako ng series ko ng trabaho ko, yung mga paintings ko, series of work. Oo, nakita ko yung mga paintings mo, talagang kakaiba parang pinicturan lang. Hindi yung pintura talagang parang pinicturan yung mukha ng tao no? Thank you po sir, thank you. Ito ba yung talent mo simula nung bata ka pa? After few days po sir, nag-reply sila na I have the potential, and then they will send me the invitation, the formal invitation. And then marami ba kayong Marami ba kayong nabigyan ng award or ikaw lang? Yes po sir, I'm not the only one Filipino na award is the awardee sa Leonardo. So we are like six Filipino artists. But yun, and then yung iba siguro hindi nakapunta. But during the event, we are like we have a lot of artists that all over the world. So we are like all over the world. We are like inviting a lot of artists. I hope you don't mind sharing na bukod dun sa trophy or plaque na tinanggap mo, meron bang kaakibat na cash reward ito or something? Cash award? Well, wala po sir. Wala po. So yung ano lang ng awarders, they are giving a trophy, then they are giving 2 books na including yung obra, so at yung pangalan. So 2 libro na nakalagay yung artwork ko po. Kasi pag mga ganyan na international award giving bodies, siyempre may kasama yan. Hindi ka ba inalok na, like for example, scholarship to further enhance your talent or ability, something like that? For now, there's no scholarship, but hopefully I can apply siguro
pabalik ng Milan if ever na merong opportunity. Then there's also like an artist that I've met in London, in UK, na Ah, um, na willing din mag-invite sa akin sa oh. sa UK if ever meron siyang solo exhibit. So yun. Oo, tama. Tama ka kasi nandiyan ka na sa France ngayon, di ba? Umiikot ka lang, di ba? Yes po sir, ngayon nandito ako sa Paris ngayon. Ini-invite ka ba ng Nag-iikot mga lang ako sa mga groups? museum. Ini-invite ka ba ng mga Sir? groups? Are you being invited Ay, by the groups wala na po pupunta sa sir. isang lugar or Wala po just sir. you? Kasi yung ngayon po, wala po. Pero sa ano po, meron po ako nakilalang artist din dito. Mhm. Sumasali din ng mga art display, art exhibit dito sa Paris. And then, yun na, in-invite ako mag-dinner. Oo. Yun. Talagang Filipino din siya, Tapuholano. Oo, talagang na-recognize talaga yung mga artwork mo eh. So ibig sabihin lalo na you're in the right place. Pag umiikot ka sa Europa, alam mo naman dito lahat nanggaling yung mga magagaling na mga pintor at mga artist, di ba? Yes, the old masters talaga po is talagang galing ko dito sa Europe. So, yun po ay binibisita ko yung mga museum to have a further information, further understanding about arts. Then magkaroon ng ma-widen pa yung knowledge sa pagpipinta. So, as I've seen the museum in Italy, in Greece, and then here in France, talagang I was so amazed po kasi it's like a once in a lifetime experience. So grateful po talaga ako sa Panginoon that he really gave me this kind of opportunity po, sir. Oo, hopefully makapunta ka rin dito sa London dahil magkakapit-bahay na lang tayo. Hopefully po, sir. Hopefully po. The next time that I will be visiting. Wala pa bang imbitasyon na punta ka rito? Wala pa naman po, wala pa. But meron namang mga contacts but hindi pa ako nagko-commit kasi after this travel here in Europe, meron pa akong gagawin mga paintings sa Bohol. Meron din mga projects na gagawin. So isa lang po yung kalaban kaya hindi pwedeng ibang klase yung talent mo. Paano mo na-develop ito? Parang natural lang ba na dumadating sa'yo or nag-aral ka para ma-develop yan? Siguro po like inheritance from my father kasi okay. Mahilig din siya mag-drawing, mag-watercolor pero hindi lang masyadong na-develop kasi he didn't study because yung kanyang kurso is nurse at saka teacher. So, hindi siya nag-aaral ng pagiging artist. And then, when I was a kid, I was just watching him making visual aid sa kanyang school. And then, may sira yung mata ko. So, I was fascinated with colors. And then, yun, I started drawing. I started using crayons kasi when I was a kid, crayon lang po yung meron ako crayon, pencil. And then when I go to college, I studied fine arts po, sir. Pero major in advertising po ako. Okay. So tapos ka na pala ng pag-aaral mo sa fine arts? Yes po, sir. Yes po. Yung mga gawa mo ba doon lang within the locality lang or pupunta ka rin sa ibang mga lugar like Metro Manila or somewhere? Sa Manila, I joined a group show but ano lang yun po, parang dalawang beses siguro na group show sa Manila. But I exhibited in Bohol and then I joined exhibit in Cebu, in Cagayan, and then I joined exhibit in Indonesia. So and then mostly kasi, sir, yung mga painting ko kaya hindi ko na nakakapag-join ng ibang mga exhibition kasi every time na natatapos is nabebenta po agad. So, yun po, nawawalan po ng stock. Okay. So, katulad po ngayon, a lot of people are continuing in messaging me. Marami po sila and then they are asking for my painting and then I said, most of my paintings are already sold. So, sold na po yung lahat ng mga painting ko, sold out. So, kaya
when I go back to the Philippines, I have to create more paintings, or I have to create another paintings na pwede ma-acquire ng mga ano natin, mga kababayan or mga Oo. art enthusiasts or art collectors. So marami talagang pumupunta sa'yo, like sabi nila gusto kong iba dibuho sa'yo itong larawan ko, may mga ganong dumalapit sa'yo. Opo, meron gano'n na gusto magpapinta ng kanilang mga picture, but for now ngayon guys, hindi mo na ako nag-accept ng mga portraits kasi yung gusto ko lang muna gawin, sir, is to focus more on the conceptual part of artistry, kumbaga yung mga masterpieces. Mhm. So yun po muna yung gagawin ko kasi gusto kong gusto kong mag-burst, I mean mag-express sa idea na nasa aking isipan, and then yung ginagawa ko kasi ngayon, sir, is like 12 series yun. So pero yung nagawa ko pa lang is 3 pieces pa lang ng Bulawan ng Bulanon series, but now I'm like making 12. So inuunti-unti ko pa ini-introduce yung talagang gusto kong gawin. So kasi I believe na every series there must be an evolution of works. Hindi siya magja-jump into something. Andun sa dami ng mga ginawa mo, ano yung maituturing mo na pinaka-obra maestra mo? Siguro po yung kasi lahat sila favorite ko po na mga obra ko kasi yun po, sir, is my identity. So my painting is just an extension of my soul. So pero siguro yung pinaka recent na gawa ko, yun po yung mga yun po yung kumbaga recent collective of experiences and collective of memories and then collective of ideas. So yun po siguro yung for me yun yung the most favorite na painting, yung recent. And then after that, if merong bago naman, yun naman ulit yun. Bukod dito sa Leonardo da Vinci International Art Prize, meron pa bang nakaabang o nakaamba na isa pang award na tatanggapin mo? For now, wala po, sir. Kasi that time that I submit the paintings for Leonardo da Vinci in Milan, I also submit my work to some competition in America. Okay. The online competition, and then I was like one of the finalists, but hindi ko na lang yung pinost kasi I grab more on the Europe side so yun yung na-post ko yung sa Europe. Pero but okay yung sa America, okay naman yun, one at a time. Gawin mo one at a time. Kung hindi ka man nakapunta ngayong year, siguro meron pa rin naman susunod next year, di ba? Hopefully, sir. If God willing. If God is giving the opportunity, why not po? After ng France, saan naman ang punta mo? I have meron pa akong 2 countries na gustong puntahan. And then after that, uwi na ako ng Pinas. Okay. So hopefully nga merong mag-invite din na you have the chance to come over to UK dahil alam mo, pag mga arts na ganyan, mga artist na katulad mo, iba ang pagtrato nila dito sa isang katulad mo . Hopefully, sir, hopefully. Because I have connected some artists who na-meet ko sa Milan, and then they are telling me na meron silang exhibition, and then they can invite me in their exhibition and their expositions. So, yun po. Then dito din sa Paris, meron din na nag-exhibit sila sa Louvre minsan-minsan. So sabi ko na if given a chance na ma-invite din nila ako, then hopefully I can come here because the most important thing na pag pumunta ka dito sa Europe is the invitation. If walang invitation, talagang ang hirap pumunta dito sa Europe. Yung Google. Ano yung unang-unang, curious lang ako at mga viewers natin, ano yung malamang ang unang-unang ipinintura mo yung Chocolate Hills. Nasa Bohol ka rin lang naman, di ba? Ano po, sir? Chocolate Hills, for now,
hindi ko po siya napipainting. Okay. Kasi, for now, kasi mostly yung mga paintings ko is more on mga tao or sunset or another kind of landscape. Parang ganun. Okay. But yung hindi wag mo lang ipipintura yung controversial na resort doon, ha? Oo. Yun po kasi, sir, is I believe yun po, sir, is like misleading information. So Okay. is like I believe na ganun kasi yun yung nangyari, kaya nagkaroon ng ganun na issue. Kasi malayo yun sa Ano naman ang mga support na natatanggap mo mula sa mga opisyal ng Bohol dahil siyempre isa ka sa mga artist na galing doon sa naturang lalawigan. May mga support ka bang natatanggap mula sa sabi po ng province of Bohol or ang governor namin na after pag-uwi ko ng Philippines, they wanted na mag-courtesy call and then was invited in the province, parang ganon. And then sa town din namin, sa Sierra Bulunes, and then sa town din namin sa Danau where my roots is, doon nag-invite sila after na makauwi ako. Okay. Okay, Alvin, batiin mo na lang yung mga kababayan natin sa Bohol at sa buong Pilipinas. Yun po, thank you so much po sa mga suporta sa aking mga obra, and then as an artist, as a Filipino artist, as a Boholano artist, I'm so grateful sa Panginoon na he gave this kind of opportunity na makapunta at makawitness sa mga obra dito sa Europe, which can lead me to be inspired more, to create more, and then to become an inspiration to others din sa mga younger artists sa Bohol. So, yun po, I'm so thankful to the people that are supporting, the people that are so genuine, that are really supporting me. And then, maraming salamat sa inyo. And then, I hope na ang Panginoon, the God will bless you more. And then, I also thank the government of Bohol, the province of Bohol, that they are really supporting in this kind of field sa arts. So the three House of Representatives in Bohol are really extending their support to me, and then maraming salamat sa inyo. They are really supporting morally, then sending me congratulations messages. That is the really creates me give me an enthusiasm to push more in my talent as an artist, because for me the noble thing that I can give to the community is to be able to give value sa identity as a Boholano, to give value sa kultura ng Boholanon, and then to the Filipino culture in the foreign spotlight. So yun po, maraming salamat po sa inyo, and then God bless you all po. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Elvin, at good luck sa mga susunod mong lakad, at nandito lang kami.